Sara Duterte nagbanta. Ang sabi niya, bloodbath. Ano ba ibig sabihin ng bloodbath? Maliligo or dadanak ang dugo sa impeachment hearing niya or paglilitis sa kanyang impeachment sa Senado. So ano bang ibig sabihin ng bloodbath or dadanak ang dugo? Meron ba siyang papatayin pag hindi siya ipirma? Meron ba siyang babarilin paglabas mo sa Senado kapag hindi ka pipirma sa kanya? Parang ganun eh. Alam niyo sa totoo lang pagbabanta yung ganyan eh. Puro na lang banta yung ginagawa niya. Sabi niya dito, mga kababayan, na dadanak ang dugo. Bloodbath. Ito pakinggan natin, mga kababayan. Kasi napanood ko ito eh. Wait lang, saan na ba yun? Wala na po. Ito. Handa raw si Vice President Sara Duterte na harapin ang impeachment trial sa 20th Congress. At mula sa Davao City, nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional. Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Bloodbath. Hindi raw uulungan ni Vice President Sara Duterte ang nakatakdang impeachment trial sa kanya sa pagpasok ng 20th Congress. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. Pero pinuna ni VP Sara na maliraw na magsimulang magbilang ng boto na wala pang trial. They haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. So, parang mali siguro na magtilingan ng boto ng walang trial. Hindi na rin daw nagulat ang bise sa umano'y pagiging kasapi ni na presumptive party list representative Chel Jokno at Leila de Lima sa prosecution team sa impeachment trial. They've been very vocal anti-Duterte since birth. Yes. In fact, wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president, ay anti-Duterte na talaga si Secretary de Lima. Malayo pa ang 2028 presidential election pero sabi ng bise, binigyan daw siya ng mga taga-suporta ng hanggang December 2026 para magdesisyon kung tatakbo siya o hahanap ng ibang susuportahang kandidato. They have more than a year to really sit down and list down the pros and cons as I did at 2021 with regard to running for president. Sa katatapos naman na eleksyon, proud daw ang bise sa mga senatorial candidate ng PDP laban kahit hindi raw ito ang inasahan nilang resulta. Ngayong umaga, dumalo si VP Sara sa Thanksgiving Mass sa Carmelite Church sa Davao City matapos ang eleksyon 2025. Naroon din ang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at mga anak ni Kong Pulong na sina 2nd District Representative-elect Omar Duterte at 1st District Councilor-elect Vigo Duterte. So, yun mga kababayan, narinig nyo ang sabi ni Sara Duterte. Handa na raw harapin ang impeachment trial. I want a bloodbath talaga. So, ano nga bang ibig sabihin ng bloodbath na yan? Ito, syempre, nagsalita siya ng ganyan. Syempre, may reaction din tayo. Pag mga ganyan kasing usapin, mga kababayan, hindi na tayo magtaka. Bakit? Kung ang presidente nga, kaya niyang pagbantaan. Kung ang First Lady at ang House Speaker, kaya niyang pagbantaan. So, hindi na tayo magtaka. Ano bang sabi ni BBM? Ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente. Kung ganun na lang kadali, ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pagkaraniwan ng mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Nababahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mga narinig nitong mga nakaraang araw. Kasama na rito ang mga hindi magandang pananalita at pagbabanta ng planong pagpapapatay. Hindi binanggit ni Pangulong Marcos ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Ngunit kamakailan lamang sinabi ni VP Sara na may kinausap na siyang papatay kay PBBM
sa First Lady at House Speaker kung siya ay mapapatay. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. 'Di ba? Narinig nyo mga kababayan? Kaya sabi ko sa inyo, hindi na bago sa ating mga Pilipino kasi na mind conditioning na ni Digong yan noon. Yung pagmumura, o kaya kung nagmura ako ngayon, huwag kayong magtaka kasi nagmura nga si Digong noon, hindi naman ninyo pinapagalitan. Tapos ako, nagmura naman ako kasi may rason dahil sa kabulastugan ng mga politikong yan. So, mali na pala ako ngayon. 'Di ba? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, kung gano'n na lang naman, kabilis na pagbantaan ni Sara ang Presidente, First Lady at ang House Speaker, so paano pa ang mga ordinaryong mamamayan? Maraming salamat po sa 7,400 live viewers sa ating 29 minutes live. Ayun, mega love shoutout and like po kayo mga kababayan. Ma'am Lynn Herikawan, kay Chai Chair, mega love shoutout po ma'am. And kay Sir Andrew Fernandez, honestly, I haven't heard Sara say anything nice. Yet, she still has a lot of supporters, more like, diba? This modify copy. Kadalasan naman kasi sir, lahat talaga, mga bobo naman kasi mga supporter nila. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, kung hanggat ma-mind conditioning ng mga Duterte ang Pilipino, hindi na tayo, wala na tayong pinagkaiba sa Russia at sa North Korea. Kung laging naririnig ng mamamayang Pilipino ang pagmumura, kung laging naririnig ng mamamayang Pilipino ang pagbabanta, hindi na tayo, wala na tayong pinagkaiba sa Russia, wala na tayong pinagkaiba sa North Korea. Darating ang panahon na ang magiging pinuno ng ating bansa ay diktador. Actually, yung kay Digong, yung pagpapapatay na sa mga adik, tukhang dito, tukhang doon, salvage dito, salvage doon, yun po ay tinatawag natin na silent martial law. Hindi man siya nagdeklara ng martial law para gagawin niya yung pagpapatukhang sa mga di umanong adik na hindi dinaan sa due process, ay mga kababayan, yun po ay tinatawag nating silent martial law. Totoo naman. Bakit? Wala sa saligang batas ng ating bansa na kapag nakita kang nagtulak, nakita kang nagsyabo, nakita kang nagbenta or gumamit, papatayin ka agad. Meron po yung tinatawag na due process. Ang due process po dyan ay aarestuhin, ikukulong, kasuhan, lilitisin. Pag nanalo, laya. Pag hindi nanalo, kulong habang buhay, reclusion perpetua ang tawag dyan. So, wala pong ganun na nangyaring due process. So, ang tawag po doon ay silent martial law. Totoo naman talaga. Totoo po yan. Na tinatawag nating silent martial law. Wala pang ni isang presidente na naumupo sa ating bansa na nag-utos na pumatay ka na hindi mo idaan sa due process. Walang ganun. Si Digong lang ang nakagawa ng ganun. Ang trabaho ng presidente ay iisipin mo kung ilang pamilyang Pilipino ang masagip mo sa araw-araw sa kagutuman, kahirapan. Ang trabaho ng presidente ay isipin ang kanyang mga nasasakupan kung ilang Pilipino ang kaya niyang tulungan. Hindi po trabaho ng presidente at trabaho po ng generals, pulis, kasundaluhan ang magbilang ng ilan ang kanilang napatay na kaaway. Hindi po trabaho ng presidente ang magbilang ng ilang patay na katawan ang araw-araw na may maitumba. Trabaho po ng pulis at sundalo yan. Hindi po trabaho ng presidente ang magbilang kung ilan ang napatay. Di ba po, mga kababayan? Tama po ba ako? Hindi trabaho ng presidente ang magbilang ng kung ilan ang namatay. Ilan ang napatumba mong kaaway. Hindi naman tayo nandito, hindi naman tayo nandito sa ating bansa na nakikipaggera. We are in democratic country. We can do what we want to do. And this is open country. Wala tayong visa. So bakit kailangan natin na pumili ng pinuno na uupo at manunungkulan sa ating bansa na magbilang kung ilan ang patay? Okay lang sana kung ang binilang niyang patay ay yung mga dayuhan na pumasok o nagtangkang manakop sa ating lupa. Ang binilang niyang patay, yun po yung mga Pilipino na kung saan mahirap. Wala po tayong nakita na mayaman na tinukhang. Diba?
Ngayon, kung ang iyong programa ay anti-drug or war on drugs na sinasabi, good intention but wrong implementation. Bakit? Hindi dinaan sa due process. At ito pa mga kababayan, hindi na rin po tayo nagtaka na kung bakit ganyan ang lumabas sa mga bunganga ng Duterte kasi kung ano yung puno, yun yung bunga. Di ba? Kung ano yung genes na kanyang nananalaytay sa kanyang kaugatan at sa kaduguan, hindi na mawawala yan. Di ba? Hindi naman po pwede na ang santol mamunga ng mangga. Iba po ang genes ng santol. Iba din po ang genes ng mangga. Di ba? So, ganun yun, mga kababayan. Oh, ngayon, nagpapa-implement ka ng war on drugs. E di sana, para paniwalaan ka ng tao at walang aangal na katulad sa aming mga content creator, katulad sa amin, mga social media influencer or political blogger, wala sanang pupuna sa war on drugs mong ini-implement sa bansa nung ikaw ay presidente at susunod pang presidente sa angkan mo. Wala sanang pupuna kung ito ang iyong ginagawa. Hindi mauubos ang droga kung hindi mo ubusing patayin ang mga nagtitinda ng droga at pinagmulan ng droga. Hindi mawawala ang droga sa Pilipinas kung hindi mo putulin ang ugat. Tignan ninyo ha, mga kababayan, ang kangkong. Ang kangkong, pag pinutol mo yung tangkay niyan, hinagis mo sa tubig, uugat yan. Ngayon, paano ba maiwasan na hindi tutubo ang kangkong? Silaban. Sunugin, bunutin, silaban. Yun ang tanging rason or paraan para mawala ang droga. Hindi maubos-ubos, hindi mawawala ang droga sa bansa. Mauubos na lang ang Pilipinong gumagamit, nagtutulak ng droga kung hindi mo pinutol ang puno at ang ugat na pinanggalingan. Diba? Yun ang totoo. Ngayon, kung yung mga isa sa mga kaibigan ng anak mo at yung mga kaibigan mo, Michael Yang, Peter Lim, Kinit Dong, Sami Uy, kung yun ay pinagtatarget mo isa-isa, wala sanang droga sa Pilipinas. Inagtaka kayo. 3 to 6 months, 5,000 ang patay, pero ni isang drug lord, wala. Pero yung drug lord ng Osamis na hindi nila kaalyado na pangalang Paruhinog, pinatumba. Yung drug lord na si Espinosa na taga pangalan yan, Abuera Lite, pinatumba kasi hindi nila kaalyado. Yun naman eh. Bakit? Sinong DDS na nagsabi na simula nung nagpa-implement ng war on drugs si Digong, may drug lord na matay? In Metro Manila. Sinong drug lord na napatumba ni Digong sa Metro Manila? Diba wala? May maisagot ba kayo? Meron bang drug lord sa Metro Manila? Example ko, Caloocan. Yan ang pinakamaraming namatay na adik sa tukhang-tukhang ni Digong. Saan ang drug lord sa Caloocan na namatumba? Wala. Meron ako nabarita ang drug lord na natumba, nasa Bilibid na. Si Paruhinog, sa Osamis, sa Leyte, si Espinosa. And the rest, nga. Ang pusher, ang user, at tulak. Kahit patayin mo yan, bukas may tulak ulit. Pero yung drug lord, pag patayin mo yan, uunti ang droga. Diba? Ni minsan, wala kayong narinig sa Mega Manila na may drug lord na natumba. Yun ang totoo. Huwag kayong magpa-implement ng war on drugs kung hindi nyo patayin ang drug lord. Kasi kung mga user-pusher lang ang ipapatumba ninyo, bukas makalawa may papalit agad yan. Pero kung drug lord ang pinatumba ninyo, bihira lang billionaire na drug lord sa ating bansa. Tsaka kahit nga sa pelikula na pinapanood natin eh. Diba? Kadalasan sa mga drug lord, may mga kapit na general, mayor, congressman, gobernur. Hindi naman nawawala yan eh. Diba? Tapos ngayon magbabanta si Sara. At sabihin niya, bloodbath talaga. Hindi na kami nagtakan yan.
Ma'am Jericel Puno, maraming salamat po. Sa mga kakamping, loyalista, mega love shoutout sa inyong lahat. At sa mga DDS na rin. Alam kong bobo kayo. Maraming salamat, nandyan kayo. Di ba? Hindi na kami nagtaka niyan kung ano ang lumabas sa bunganga ni Sara kasi mismong si Pangulong Bongbong Marcos nagsabi, kung gano'n na lang din naman kabilis magbanta sa Pangulo ng Pilipinas, paano pa ang ordinaryong mamamayan? Diba? So, ibig sabihin ba ng sinabi ni Sara Duterte na bloodbath sa paglilitis sa Senado, sa kanyang impeachment, meron bang possibility na yung mga senador na hindi kampi sa kanya, babarilin paglabas? Meron bang possibility na ang Senado pasasabugin? Bloodbath eh. Ano bang ibig sabihin ng bloodbath? Di ba? Hindi naman tayo mga bugok. DDS lang naman ang bobo. Na pasasabihin nila, yung ibig sabihin ni Sarang bloodbath, Iglesia ni Cristo yan. Bakit? Ayaw ng dinuguan. Ha? Pag sinabi nating bloodbath, dinuguan, iusaping politika yan. Sa Mindanao, kapag sinabi mong bloodbath, ambush, aabangan ka, papatayin ka, tatargetin ka. Yan ang ibig sabihin sa Mindanao ng bloodbath. Di ba? Alam niyo ba ibig sabihin ng bloodbath? Hindi Iglesia ni Cristo yan na dinuguan. Usaping politika ito. Ang posisyon ni Sara ang nakasalalay sa lilitisin sa Senate ngayong Hunyo. So, tapos magbigkas siya ng bloodbath tapos sasabihin niya, joke na naman. Diba? Tapos sasabihin, joke? No joke? Ibig sabihin ng bloodbath, may dugong dadanak, maliligo ng dugo. Pagbabantayan. Hindi basta-bastang sabihin yung ganyang salitang bloodbath, bloodbath. Pagbabantayan. Di ba? Genocide ang ibig sabihin yan. Pagbabanta. Yun ang ibig sabihin. Maraming salamat sa 8,500 live viewers. Thank you so much po. Di ba? Yun ang totoo. Yun ang inyong iisipin. Once na magbigkas ka ng salitang ganyan, actually, nasanay na kasi ang taong bayan na joke eh. Ma'am Rica Galang, maraming salamat po, ma'am. Thank you so much. Di ba? Ano ang sabi niya? Bloodbath talaga. So, may possibility na yung mga senador na hindi pabor sa kanya, baka paglabas doon, tatargetin. Baka may sniper na nakaabang paglabas ni senador number 1, 2, 3, 4, 5 na hindi bumoto sa kanya at nagpapa-impeach sa kanya, baka bigla ka nalang targetin. Bloodbath eh. Diba? Yun ang totoo. Actually, hindi naman tayo tanga, hindi naman tayo bobo, na hindi makakaintindi sa salitang bloodbath. Pagbabantayan, delikado ang buhay ng mga senador na aayaw at gustong ma-impeach si Sara. Sinabi niya mismo sa bunganga niya yan. Gusto niyong makita? Gusto niyong marinig muli? Ipaparinig natin. Delikado ang buhay ng mga senador nito. Handa raw si Vice President Sara Duterte na harapin ang impeachment trial sa 20th Congress. At mula sa Davao City, nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional. Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Hindi raw uulong. Bloodbath talaga. Di ba? So, not only for senador na pabor sa kanya, paano kung yung senador na pabor sa kanya pero pumirma na ma-impeach siya? Delikado din. Sabihin natin prosecutor, sabihin natin senador na lilitis, delikado ito mga kababayan. Pag sinabi mo, hindi mo pwedeng sabihin joke yung mga ganyang bagay. Usaping politiko ito. Pag sinabi nating politiko, politika, hindi mawawala dyan yung ambush. Hindi na kasi bago sa amin sa Mindanao ang salitang ambush. Kayo, sa Luzon, dyan sa Luzon, sa Mega Manila, hindi nyo naranasan yung ganyan. Sa probinsya, sanay kami sa ganyan, yung mga ambush-ambush.
hindi mo pwedeng sabihin na yung mga ganitong bagay ay joke. Di ba? Hindi mo masasabing joke yung mga ganito, mga kababayan. Yung sasabi, bloodbath, hindi joke yung ganyan, ha? Hindi joke yung ganyang usapin. Mga ganyang usapin, pananakot yan, pagbabantayan. Oo, yun ang totoo. Diyos ko, gawain ng mga berdugo yan. Kaya nga sabi ni Las Cañas, ito, mga kababayan, ito pa, sabi ni Sarah. Pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Ayaw ko na bumaba sa action na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Ayaw ko na bumaba sa action na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Pananagutin ni Laila de Lima. Diba? Narinig nyo? Ayaw kong bumaba sa akin na ito forever. Wala akong pakialam kung, diba? Totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo, sisirain ko talaga kayo. Di ba? So yun lang mga kababayan, yung ating delikado po ang buhay ng mga senador na lilitis at ang mga prosecutor ng Congress sa ginagawang pagbabanta ni Sarah dito sa bloodbath na word. Bloodbath, alam nyo na. So dito tayo mga kababayan, speaking sa mga ginawa